para sa lahat ng bansa. Liwanag na nagmumula sa bayan mong di nakila. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, ang mga magulang ni Jesus ay pumunta sa Jerusalem. Dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakahatalaga sa Panginoon at naghandog sila ayon sa hiningi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito na naghihintay sa katapusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hiningi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos ng wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag nitong tatanglaw sa mga hintil at nagbibigay karangalan sa kanyang bayang Israel." Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Pinasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapagpapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Sa atin pong Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 2, verso 22 hanggang 25, ay atin pong napakinggan ang kwento tungkol sa pag-asa. Pag-asa na ipinapahayag ni Simeon na umaasa siya na hindi siya mamatay hanggat hindi niya makita ang Mesiyas. Pag-asa ni Santa Maria at ni San Jose na ang inaalay nila na anak ay siyang tutupad ayon sa ipinapahayag at ibinabalita. Pag-asa ng lahat ng mga tao na naroon sa templo at lahat ng mga nakarinig tungkol sa pagdating ng Mesiyas. Ang salitang pag-asa na pinakatumpak para sa atin, dahil marami pong salita tungkol sa pag-asa sa Biblia, may mga 170 times na ulit ang salitang pag-asa sa Biblia, ay ang salitang tikva.
Tikba, ang ibig sabihin dito na nasa Diyos ang pag-asa. Na ang may kapal ay siyang tunay na batayan ng pag-asa. Pero sa Koine po na Griego na nasa Bagong Tipan, dahil nasa Bagong Tipan po ang ating Ebanghelyo, ang salita po na dalawa pong salita ang umiiral, elpida at saka elpis. Ang ginagamit po sa ating Ebanghelyo ay ang salitang elpis na makita po natin na 53 times na ulit. Na kung saan nasali naman ito sa salitang Latin, space, na ito ay isang pag-iintay ng katuparan ng pangako ng Diyos kay mayroong pag-asa. Kailangan natin ang pag-asa. Sapagkat kung wala tayong pag-asa at hindi tayo umaasa, hindi tayo naugnay ng malaliman sa Diyos. Dahil ang Diyos mismo ay Diyos ng pag-asa. Kaya nga, sa kabila ng paglayo ng tao, sa kabila ng paghamak ng tao sa kanyang sarili, dahil nagpasya siya para sa kanyang mga sariling hangarin at kuminsan ay taliwas sa kalooban ng Diyos, kaya ang tao ay naparusahan, pero gusto pa rin ng Diyos at ito'y nangako na maligtas. Kaya nagpadala ng iba't ibang mga propeta na nagtuturo na darating din ang Mesiyas at siyang magbigay ng panibagong buhay. At sa ating unang pagbasa, ngayon sa unang sulat ni San Juan, Kapitulo 2, versikulo 3, na ang pagkilala sa Diyos ay siyang pagsunod ng kautusan. Ang pagsunod sa kautusan ay siyang pagbigay ng laman ng pag-asa. Umaasa tayo sa kaligtasan, umaasa tayo sa buhay na ganap at ikasiyasya. Kailangan ng ating pag-ibig sa Diyos ay nasa konkreto sa pamagitan ng pagkilala sa Kanya, sa pagtalima sa Kanya, at sa pagmamahal sa kapwa-tao. Sapagkat kung hindi tayo nagmamahal sa ating kapwa, parang hindi tayo nabubuhay sa pag-asa na mula sa Diyos. Kaya kailangan nating tingnan ang buhay natin. Kasi kung minsan ang buhay natin ay nabalot ng mga iba't ibang mga suliranin o mga problema na tinatawag natin ng kadiliman sa buhay. Yun nga ang natin napakinggan sa ating unang pagbasa. Pero kailangan tayong mamuhay sa pag-asa. Ayon pa kay San Juan de la Cruz, mamuhay tayo ng may pananalig at pag-asa kahit na ito ay nasa panahon ng kadiliman. Dahil sa kadiliman na yan, ang Diyos ay nagbigay ng proteksyon sa ating mga kaluluwa. Ilaan natin ang buong sarili natin sa Kanya sapagkat tayo ay para sa Kanya at hindi tayo kalimutan ng Diyos. Iyon ang sinasabi ni San Juan de la Cruz. Kaya ang pag-asa ay bahagi din ng ating pagyabong bilang sambayanan ng Diyos. Noong 1961, napalabas po ang isang dokumento ng simbahan na tinatawag na Gaudium et Spes. Gaudium, magalak, et at Spes, pag-asa. Ang pag-asa natin na tayo ay kumikilala sa Diyos at marunong tayong magsusuri sa mga pangyayari sa ating kapaligiran upang ang mga palatandaan ng panahon ay siyang magbigay sa atin ng gabay. Paano tayo mamuhay bilang Kristiyano sa moderno na panahon?
magpahanggang ngayon yung Gaudium et Spes na konstitusyon ng modernong panahon sa simbahan na naaprubahan noon sa Konsilyo Vaticano II ay nakasulat pero hindi pa rin naisabuhay ng tao sapagkat nariyan pa rin ang kadiliman ng mundo. Iba't mang bahagi ng mundo ay may kadiliman. Sa mga maunlad na mga lugar, gaya ng tinatawag ng first world country, parang kakaunti na lang pumapasok sa simbahan dahil sila ay nasa kadiliman ng pansarili na mga hangarin. Dahil mayroon na pong tinatawag na hyper-individualismo na ang kanilang sarili na lang, kayamanan na lang, o ang kanilang buhay na lang ang inaatupag na wala na sila ng pag-asa sa Diyos. Sa mga bayan naman na matawag nating magulo, mayroong kadiliman dahil sa kaguluhan. Iba't ibang bahagi na po ng mundo ang may kaguluhan. Hindi lang po matawag nating Middle East o kaya Ukraine. Iba't ibang bahagi na ng mundo ang may kadiliman at kailangan ito na mahayag ang pag-asa ng Diyos sa lahat. Dito man sa ating bansa, nawalan na rin tayo ng sinag ng buhay na maging masaya ang ating Pasko at ang ating pagtanggap sa bagong taon. Dahil nasa kadiliman rin tayo ng korupsyon. Nabalita na sa buong mundo ang talamak na korupsyon sa Pilipinas na ang mga nakulong ay yun lang mga maliit na tao na mga konstruktor o dili kaya na nasa departamento ng nasakupan nito na ahensya. Pero mismo ang tumanggap ng mga malalaki at bilyones, kuminsan naging trilyones pa, kung titingnan natin ang mga ilang taon, ay nariyan pa rin sa luklukan ng Senado at ng Kongreso. Hindi man sila bumaba sa pwesto at nagsaya pa sa kanilang Pasko. Samantala tayo na naapektuhan dahil sa korupsyon, medyo hindi masaya ang ating Pasko at ating New Year. Ito ang mga tinatawag nating kadiliman sa modernong panahon na dapat umaasa tayo sa Diyos. Kung ang ating pag-asa ay sa ating sarili, kung ang ating pag-asa ay sa mga material na bagay o kayamanan, kung ang ating pag-asa ay sa mga politiko at sa politika, kung ating pag-asa ay para lang sa kapangyarihan dito sa mundo, nawala na po tayo ng tunay na pag-asa. Kailangan ng ating pag-asa ay nabatay sa Diyos. Dahil siya lang ang makapagbigay ng tunay na pag-asa. Yun pong naniwala na ang Diyos ang siya ng pag-asa nating lahat sapagkat siya ang Diyos ng pag-asa. Pumalakpak nga ng malakas na ang ating pag-asa ay nasa Diyos. Magkabagong taon na, may pag-asa rin. Ang buhay natin habang nakasintro sa Diyos ay may pag-asa. Sapagkat dumating ang ating Poong Hesus Nazareno na kapiling natin at siya ang ating pag-asa. At ang Panginoon ng pag-asa ay siyang magbigay sa atin ng isang tanda. Hindi tayo iniwan ng Diyos. Kailanman hindi tayo iiwanan ng Diyos. Kaya huhugot tayo ng lakas sa Diyos. Kakapit tayo sa Kanya sapagkat siya ang ating pag-asa. Kung may Diyos, ang buhay natin ay may pag-asa. Amen? Purihin natin ang Diyos.